Walang basehan at political issue lamang. Ito ang nakikitang dahilan ni former PNP Chief Retired Police General Oscar Oca David Albayalde sa pag-file ni Senator Risa Hontiveros ng Senate Resolution number 867 na layong himukin ang Malacanang na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC na imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration. Binigyang diin ni former PNP Chief Retired Police General Oscar Albayalde na walang sinumang pulis ang kinonsente ng war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Matatanda ang isa sa binanggit ni Senator Risa Hontiveros ang umano'y hustisya sa pamilya ni Kian de los Santos at iba pang biktima umano ng war on drugs ng dating administrasyon. Paglilinaw ni General Albayalde. Nung panahon na yon, yung lahat ng na-involved dun sa Kian case na yan, kinasuhan po natin ng murder. At remember, na-convict po yung mga yan. At never na binigyan ng pardon ng ating dating Pangulo. Dati po kasi na sinasabi ng dating Pangulo na sige, pa-convict kayo bukas na bukas din at ipapardon ko kayo, sabi niya. Pero nung pong panahon na yon, yung kay Kian case na yon, naalala ko pa, no, fresh pa sa utak ko yon. Ang sinabi ng dating Pangulo noon, I will not pardon you in a million years, sabi niya. So hindi po na-pardon yung mga yon at I'm sure hanggang ngayon nakakulong pa po yung mga pulis na yon. Tiniyak din ni General Albayalde na maraming pulis ang nakasuhan at naisyuhan ng warrant of arrest gaya na lamang ng 4 na pulis matapos mapatay ang mag-amang pinaghihinalaang drug pushers sa Pasay noong taong 2016. Nakasuhan din po yung mga pulis na yon ng murder, no? Ilang pulis, kung di ako magkamali, kung di 2, 4 yon, Bobby, na nakasuhan at nasira yung karir nila, Bobby, dahil nag-awol po yung mga yon. Sa alam ko, na-issue sila ng warrant of arrest for murder, no bail po yon, no? Nasundan pa po yon. Yung isa August, yung pangalawa yata September, no, ng 2016. Na-issuean din ng warrant yung mga pulis na yon. So wala po tayong tinolerate sa mga pulis na umabuso even during the time of yung kasagsagan ng drug war natin. Ayon pa kay General Albayalde, hindi tamang magpadikta ang Pilipinas sa mga banyagang korte dahil maayos na gumagana ang judicial system sa bansa. Hindi naman tayo siguro magpapadikta sa foreign courts, no? Dahil meron nga tayong perfectly functioning na korte dito at judicial system dito sa atin, Bobby. Gayunpaman, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pa rin umano ang magdedesisyon ukol dito. Samantala, sang-ayon naman si General Albayalde na magkasundo ang gobyerno ng Pilipinas at komunistang teroristang grupong buhayin ang peace talks sa kondisyong isuko ng armadong grupong New People's Army ang kanilang mga armas sa mga otoridad at pamahalaan. Ayon sa General, wala na umanong dahilan pa ang komunistang teroristang organisasyon na lumaban sa pamahalaan. Lay down our arm. Because there's no point of fighting the government, Bobby, dahil pare-pareho po ang gusto natin dito, fighting poverty and fighting corruption. No? Ito ang gusto natin mangyari para tayo umasenso as a nation. Yung armed conflict is not peace, Bobby. May nagpapatayan, may nabibiktima mga inosente, nang-aabos ng mga government enforcement agency, no, o yung from the armed forces of the Philippines. How can there be peace kung ganun, no? It should be advantageous on both sides, hindi lang on one side. Dapat both sides ito, Bobby. At dapat talagang sincere kayo dito at sabi mo nga transparent tayo. Anya, may posibilidad na magduda ang gobyerno at mamamayan sa peace negotiations na ito kung patuloy pa rin na mangingikil at mambibiktima ng mga inosenteng Pilipino ang armadong grupo sa mga komunidad. Sa kabilang banda, napakalaking bagay umano ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na may magandang layuning wakasan ang matagal ng problema sa insurhensya at magkaroon ng tunay na peace and order sa bansa. Dagdag pa nito na dapat umanong magtanong sa kanilang sarili ang mga taong nais tanggalin ng NTF-ELCAC kung ito ba ay para sa interes ng sambayan ng Pilipino o sa kanilang personal na interes lamang.